Good morning po sa bawat isa. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ngayong umaga pong ito, tayo po ay patuloy na lalapit sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon muli na makapagpuri sa Kanya. Sa mga nagising ng maga, salamat sa Panginoon. Mag-appreciate tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat meron tayong lakas ngayong umagang ito para dakilain, sambahin at purihin ang Panginoon. Mapagpalang araw po sa lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Lumapit po tayo sa presensya ng Panginoon. Glory to you, Jesus. Hallelujah. We exalt your name. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Sa presensya niyong banal. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila po namin ang inyong pangalan. Kami lumalapit sa inyong presensya. Sa presensya niyong banal, ako'y mananahan, wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Minsan pa sa presensya niyong banal. Sa presensya niyong banal, ako'y mananahan, wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang yakap niyo, nakikita ko kalwalhatian niyo sa presensya niyong banal. Minsan pa sa umpisa, sa presensya niyong banal, ako'y mananahan, wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang yakap niyo, nakikita ko kalwalhatian niyo sa presensya niyo banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang yakap niyo, nakikita ko kalwalhatian niyo sa presensya niyo banal. Sa presensya niyo banal, sa presensya niyo banal. Purihin kayo, Panginoon.
Pinararangalan po namin ang inyong pangalan. Salamat sa inyong presensya, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Diyos, na pinaglilingkuran ng lahat. Kaya Lord, amin pong dalangin sa oras na ito, patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming aliwin ng inyong mga salita. Patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon. Dahil yun po yung nais po namin. Patuloy na lumapit sa inyong presensya sa magitan ng inyong mga salita. Manaming Diyos, salamat sa mga kapatiran po namin na maagang nagigising para tumutok sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, alam niyo po yan, Panginoon. Kaya Lord, aming hinihiling, katagpuin niyo po kami at mangusap kayo sa inyong mga salita, Panginoon, ngayong umaga pong ito na mahahayag. Kaya Lord, amin pong dalangin ng tagumpay. At nasa amin na ng tagumpay dahil kayo ay nasa amin, Panginoon, at sumasama sa amin. Kaya sa oras na ito, pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo ang mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa, sa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon. Hanggang sa iba't iba, Panginoon, na kung saan nakakaranas ng mga pagsubok. Lord, amin pong dalangin ng patuloy na pagsama at kaaliwan po ninyo. Salamat po sa umaga pong ito. Inabilin po namin ng patuloy na tagumpay sa aming pag-aaral. Ito pong aming panalangin na may pagdakila at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, mapagpalang araw po, Sister Jamaica. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatiran po natin na nasa ibang bansa. Patuloy po tayong samahan ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, bagamat dumarating yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan sa ating buhay, pero inaasahan na talaga natin. Dahil kaakibat ng buhay na ito ay pagsubok. So hindi tayo nabubuhay ng walang pagsubok. At yan po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga pong ito, samahan tayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At sa lugar po namin, sama niyo po sa panalangin ang DFC Torres, Dinalupihan, Bataan, maging ang buong District 5. Pakisama niyo po sa panalangin. Yan. Kami po ay patuloy na lumalago sa biyaya ng Panginoon sa lugar na ito, sa aming district. Ngayon ay nakaranas po uli kami ng tawag dito ng lockdown. So, ECQ po dito sa amin ngayong araw. At may posibilidad na wala po kaming face-to-face na pananambahan dito po sa aming lugar. Dahil nung nakaraang taon po ay nasubukan po namin na mag-online, pero marami po ang nanamlay at hindi ganun ka-effective sa naranasan po namin yung online service. Kaya ang minabuti ko talaga at pinagsikapan po namin, maaari kami po ay nakakalabag. Pero yun po yung paraan po namin dito dahil nga po nung kami ay nag-online service ay hindi naging epektibo. Karamihan ng mga kabataan ay nanlamig. Kaya po ay mula nung October hanggang sa ngayon po ay lumalago po ang ating mga kabataan sa lugar na ito sa biyaya ng Panginoon. At nawa ay hindi ganun tumagal yung yung lockdown po sa amin o yung paghihigpit. 10% lang po ng ating church dito sa DFC Torres ang pwede o sa buong Bataan. Kaya sama niyo po kami sa panalangin. Tayo po ay dumaraan sa pagsubok pero mapagtatagumpayan po natin yun dahil kasama po natin ang ating tagumpay, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito po'y karaniwan na lang nating naririnig sa karamihan
O ito po ay maraming beses na, ilang taong ka na bang Kristiyano, ilang beses mo nang narinig ito patungkol sa pagsubok. Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 10, verse 13. Yan. Nuulit ko po sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 13. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang aking binabasa po ay MBB. So ito po ay Poimen. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ulitin ko po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa verse 13 ng unang Korinto, chapter 10, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, bibigyan niya kayo ng lakas, pagdating ng pagsubok, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ay ang mga pagsubok o suffering sa buhay. At ito po ay may dalawang pangunahing dahilan kung bakit po tayo dumaranas ng suffering o ng pagsubok sa buhay, mga paghihirap. Alam niyo mga kapatid, lahat naman talaga tayo dumaranas ng pagsubok, lalo na yung may mga sapat na gulang na. Natural, ang mga bata, ang mga sanggol ay hindi pa naman nakakaunawa sa ganitong uri ng sitwasyon ng buhay sa pagiging tao. At mula nung tayo ay nagkaisip, nagkaroon ng sapat na gulang, mas lalo po tayong, habang umiidad tayo, mas lalong parang lumalaki yung pagsubok na nararanasan mo. At maraming mga tao sa kasalukuyan na nagtatanong, bakit nga ba ako may pagsubok? Bakit ang dami-dami kong pagsubok? Alam niyo po mga kapatid, sa kasalukuyan, ako po ay, dahil po sa ating mga Bible study, ay nakakarinig po tayo ng mga daing ng mga kapatiran. At ang daing ng maraming mga kapatiran, bilang pastor, naririnig ko po sa kanila na ang bigat-bigat ng mga pinagdadaanan nila. At minsan, sabay-sabay yung mga paghihirap na yon na nararanasan. So patungkol po ito sa suffering. Pwedeng pagsubok, pwedeng tawag dito, mga pinagdadaanan sa buhay, mga paghihirap. Ang suffering sa Greek word ay pathos. O meron nga tinatawag na pathology, sa English word ay meaning to study of suffering. Ang suffering po ay the state of undergoing pain, distress, or hardship. Ayan po yung suffering na tinatawag. Mga paghihirap sa buhay. Sino po yung may pinagdadaanan ngayon na hirap sa buhay? Hindi po ito estado ng buhay. Ito po ay karanasan. Nararanasan po natin. Okay? Patungkol po ito sa paghihirap o suffering, but hindi po ito yung level ng pamumuhay dito sa mundo. Yung mga mahihirap. Iba po yun. Yung mahirap sa paghihirap o suffering sa English. Okay? Nako, meron po tayong matututunan ngayong umaga patungkol sa dalawang lingkod ng Panginoon, mananampalataya na nakaranas ng matinding paghihirap sa buhay. Hindi ko po alam ang sitwasyon po ng bawat isa kung ano pong pinagdadaan ng hirap sa buhay. Pero marahil isa po sa atin na nanunood po ngayon ng live na ito ay merong mga pinagdadaanang paghihirap sa buhay. Kapatid, katagpuin ka ng Panginoon,
ng salita ng Diyos ngayong umaga pong ito. Nawa makasumpong ka ng kalakasang nagbubuhat sa Panginoon. Ang sabi sa ating binasa, wala pang pagsubok na dinanas ng tao, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Ibig sabihin po nun, lahat nakakaranas ng mga pagsubok depende sa level ng iyong pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit may paghihirap sa buhay. Ito po ay dalawang tao sa Biblia na si Job at si Haring David. Si Job at si Haring David. Makikita po natin kung gaano sila naghirap at ano po yung mga naging dahilan po nito. Okay, wag na po nating pakatagalin pa. Good morning po, Sister Bernadette. Salamat sa Panginoon. Sa aklat po ng Job, sino po yung nakakilala kay Brother Job? Yan. Sa Bible School, merong Job. Pero po dito, pag-aralan natin yung buhay ni Job. Ang unang dahilan, mga kapatid, ay yung ipinahintulot ng Panginoon. Good morning, Keisha Malabanan Perez. Yan. Purihin ang Panginoon. Pagpalain kayo dyan sa Bicol. Sa aklat po ng Job, makikita po natin yung buhay nitong si Job. Nako, ang hirap ng pinagdaanan po niya. Alam niyo po ba yung istorya niyan? Malamang sa malamang, no? Talagang alam natin ang istorya nitong si Job o si Brother Job. Ako, yung ating kapatid na ito ay dumanas ng matinding kahirapan sa buhay. Minsan nga, ito po pinaghugutan ko ng istorya sa aming play dito sa church. Sa musical drama po namin. Ayan yung napagkuhanan natin ng Si Job ay pinakamayaman sa buong silangan nung time na yan. Job chapter 1 hanggang 3. Chapter 1 verse 3 verse 3. Ano ba? Sorry. Job chapter 1 verse 1 hanggang 3. Yun, ipinahintulot ng Diyos. Yan yung unang dahilan, mga kapatid. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job, sa isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siyang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Iyan si Job. Ngunit sa mga sumunod na pangyayari, siya ay pinakamayaman sa buong silangan. So, okay, may estado sa buhay, mayroong tinatangkilik. Kayo po ba ay naranasan ninyo na mayroong tinatangkilik? Meron kayong dating magandang buhay, tapos nawala. Tapos bigla na lang nasaid. Baka may dumaranas po ngayon. Nako, makarelate ka nawa, kapatid. Makarelate nawa tayo sa bagay na ito. Ang sumunod na pangyayari dyan, sa verse 6 hanggang sa sumunod na verse, ay ipinahintulot ng Panginoon. Una, ipinagmalaki ng Panginoon. Kilala mo ba si Job? Nakikita mo ba siya? Kung gaano siya, may takot sa akin? Sumasamba sa akin? Mabuting tao. Ayan si Job, pinagmamalaki ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maaari, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin o sa sitwasyon natin ngayon, maaari isa tayo sa pinagmamalaki ng Panginoon. Ngunit, ito talaga pong si Satanas ay gumagawa ng paraan para ipabagsak yung mga Kristiyano. Ito po yung isang dahilan. Yung verse na ito, na gumagawa si Satanas para ibagsak
ang maraming mga Kristiyano, lalo tigit, para hindi magpatuloy sa Panginoon. Pero ito pong nangyari. Pinaintulot ng Panginoon na siya ay maghirap. Mga kapatid, baka isa po sa atin o marami po sa atin sa ngayon na dumaranas ng paghihirap, isang dahilan ay ang pagpapahintulot ng Panginoon na meron kang pagsubok sa buhay. Alam nyo, masaklap ang nangyari sa buhay po nitong si Job. Nakita po natin, unang nawala. Namatay ang mga tauhan niya. Yung mandarampong, kinuha yung baka, yung asno niya. Ito yung unang balita po sa kanya. No? Pabilisin na po natin. Unang balita sa kanya, yung baka at asno niya ay kinuha ng mga sabeyo o kaldeyo. Tapos pinatay pa yung kanyang mga tauhan. So hindi pa natatapos yung pagbabalita ng isa, meron na namang dumarating na isa. Ano yon? Tinamaan ng kidlat yung tupa at mga pastol. So pangalawang pagsubok. At sumunod na pagsubok, hindi pa natatapos itong balita ng, napakasamang balita, dalawang balita na masama. Sumunod, pangatlo, sinalakay ng kaldeyo yung kamelyo. Kinuha po niya. Kinuha ng mga kaldeyong ito yung pag-aari nitong si Job. Naku, napakasaklap naman ang nangyari sa kanya. Hindi lang po ito. Ito yung isa sa minsan hindi matanggap ng maraming tao. Totoo naman talaga. Kung isa kayo sa nakaranas nito, merong mga mahal sa buhay, sinaid, na wala bigla. Sumunod yung mga anak nitong si Job. Ilan yung anak niya? 7 lalaki at 3 babae. Sa isang sandali, humampas yung hangin dun sa habang nagdiriwang o habang nagkakasiyahan yung mga anak nitong si Job. Biglang hinampas ng malakas na hangin, tumumba yung bahay, nagiba. Ano nangyari? Nangamatay lahat. Sumunod naman, nagkaroon siya ng sakit sa chapter 2. Ipinaintulot ng Panginoon na magkaroon siya ng sakit. Sabi niya, wag mo lang papatayin tong si Job, siyempre. O sige, ikaw nang bahala, Satanas. Ayan, sakit. Nagkaroon siya ng sakit sa balat. Tapos sumunod nito, habang siya ay may sakit, paigsiin na lang po natin mga kapatid, hindi na po natin mabuksan. Kasi nga po, tatagal pa po tayo. Yung asawa naman niya, habang siya ay may sakit, ano sabi ng kanyang asawa? Sumpain mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Naku, napakagrabing pagsubok. Napakagrabing paghihirap ang nararanasan nitong si Job. Mga kapatid, baka isa po sa atin na nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok nung nakaraang Bible study po namin. Yung isa po nating kapatiran na bina-Bible study ay ang sabi nila, lumabas po sa bibig na kung kailan lumalapit sa Panginoon, doon pa dumami yung problema. Napanghihinaan na siya ng loob. Alam nyo, mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon, kapatid, hindi natapos ang problema natin. Mga kapatid, hindi yan natatapos ang problema. Lagi kong hinahalimbawa ito sa anino. Kasama na natin yan sa buhay habang nabubuhay tayo. Subalit wag nawang dumating sa atin o sa mga bagong Kristiyano, wag na sanang dumating sa bawat isa sa atin ang salitang kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, kung kailan ako nag-umpisa na sumunod sa Diyos.
Doon nakaranas ng matinding paghihirap sa buhay. Mga kapatid, maaari yan na ipinahintulot lang ng Diyos. May dahilan ng Diyos sa pagpapahintulot niyan to test your faith and your character. Etong si Job, tinesting yung kanyang pananampalataya at yung kanyang karakter. Nako, hindi madali na magkaroon ng matinding paghihirap sa buhay. Lalo tigit yung katulad nitong si Job. Amen. Grabing pagsubok. Minsan iyak na tayo ng iyak sa pagsubok na nararanasan natin. Nauunawaan ka ng Panginoon, kapatid. Kung meron man isa sa atin nakakaranas ng matinding problema ngayon, basahin mo itong naranasan ni Job. Financial ba yung pangangailangan natin? Material ba? Nako, pagdating sa financial, nako, wanted na yan. Ang daming namumroblema pagdating sa financial. Ang daming namumroblema pagdating sa damdamin. Sandali po mga kapatid. Ang sabi dito ni Sister Charmaine, 15 years na po akong may epilepsy. Dahil dito, hindi na po ako nakapagtapos pa ng pag-aaral. Pero alam ko pong may plano ang Diyos para sa akin. Amen. Ano man ang nararanasan nating problema, lahat po tayo, kasama po ako doon, na nakakaranas ng problema. Isa pong dahilan ay pinahintulot yan ng Panginoon to test your faith. Pati yung karakter natin. Hanggang saan ka ba, kapatid, magtitiwala sa Panginoon? Tung si Job ay nakaranas ng matinding paghihirap. Pero ito'y magandang sinabi niya sa kanyang asawa. Sa verse 10 ng chapter 2, ang sabi diyan, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Naunawaan itong si Job na yung ang ganda ng sinabi ni Job. Nako. Hindi lang naman pagpapala yung natatanggap natin. Kasi pag puro pagpapala, baka maging kampante na lang tayo sa ating buhay at hindi na tayo magpasalamat. Kaya binibigyan tayo ng paghihirap to test our faith and our character. Nandiyan yung pagsubok na yan, nararanasan mo yung pagsubok na yan, hindi dahil malupit ang Diyos. Nako, maraming nagsasabing ganyan. Unfair ka naman, Lord Hindi, nararanasan natin yung bagay na yan para subukin tayo sa ating pananampalataya. Hanggang saan ka, kapatid? Nako, wag lang tayong tawag dito hanggang umpisa lang. Nawa hanggang sa huli ng hininga ng buhay natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Anong sabi ng 3 kabataan sa Daniel? Nako, kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, sa pagsubok na yan, sa pagdurusang yan, doon sa pugon. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ang ipinagawa ninyo. Nandun yung pagkapit nila sa Panginoon, sa kabila ng may banta sa kanilang buhay. Nandun pa rin sila, matatag pa rin sila, nananampalataya pa rin sila sa Panginoon, nagtitiwala sila sa Panginoon. Naku kapatid, yung pananampalataya natin, huwag nawang mawala yan. Ako po ay lumaki sa church. Nakita ko na po yung mga ilang paglilingkod na mga kapatiran po natin dito. Bata pa lang po kami,
nakita ko na ang mga paruot paritong mga Kristiyano, labas-pasok ditong mga Kristiyano sa church. Alam nyo, napakarami na. Nagkalat nga yung yung mga tao na dating naglilingkod sa Panginoon. Nako, nakita ko nung bata ako, matindi talaga yung paglilingkod ng halos mag-iiyak sila lagi pag Sunday service. Pero, hindi nakatagal. 5 taon pataas hanggang 10 taon. Nandun naglilingkod sa Panginoon. Subalit, nakakalungkot, pagdating ng ilang panahon, nalamig at nawala na sa Panginoon. Hanggang ang iba'y namatay na. Kinuha na yung kanilang buhay. Hindi na sila nagtiwala sa Panginoon. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Etong si Job, bagamat nandun yung pagrereklamo niya sa Panginoon sa bandang gitna po. At sa bandang huli, kine-question na niya yung Lord. Marami na siyang mga tanong sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, naunawaan niya. Katapus-tapusan, hindi naging huli sa kanya ang lahat. Kapatid, kung meron ka mang pagsubok ngayon at parang bumibigay ka na, huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang susuko. Nako, itong nangyari kay Job, ano yung kahuli-hulihang istorya niya? Anong nangyari? Pinagpala siya ng Panginoon. Dinoble ng Panginoon. Dinoble ng ating Diyos na pinaglilingkuran yung kanyang mga nawala sa buhay. Alam nyo, mga kapatid, ipagkakataon na yung mga nawala mo sa buhay, yung mga nagastos mo, na parang nabaliwala ang lahat, ibabalik yan ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. May pagkakataong gagawin yan ng Panginoon sa iyo. Na minsan, isang araw, yung mga nagastos mo dati, sa sakit mo, sa mga pagsubok na naranasan mo, pwede na ibalik yan ng Panginoon. Dahil na-test ng Panginoon kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Magugulat ka na lang, kapatid. Kaya ang Diyos, pag pinahintulot niya, tinetesting ka lang yan sa iyong faith and your character. Amen. Kailangan natin yung Panginoon. Huwag kang susuko. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Huwag tayong darating sa tagpo na ayaw na natin. Marami ng mga Kristiyano, mga kabataan na dumating dito sa church. Naku, ang talagang titindi maglingkod. Pero bandang huli, although may pag-asa, habang nabubuhay, patuloy natin silang kakatagpuin sa magitan ng salita ng Diyos. Kakatagpuin ng Panginoon ng kanilang mga buhay. Patuloy natin silang ipinapanalangin yung mga nawala sa Panginoon dahil sa pagsubok na naranasan, sa mga paghihirap na naranasan, kayang ibalik ng Panginoon yun. Manalangin po tayo sa bawat isa, mga kapatid. Magpanalanginan tayo. Kailangan natin yung Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, bagamat nagtagal sa istorya ni Job, naku, napakatagal nga naman pala talaga ng istoryang ito. Sumunod ay itong istorya ni Haring David. Okay? Dalawang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng matinding paghihirap o suffering. Una ay ipinahintulot ng Panginoon. Pangalawa, tingnan po natin sa Samuel chapter 11, 2 Samuel chapter 11, verse 2 hanggang 5. Ulitin ko po, sa aklat ng ikalawang Samuel, chapter 11, verse 2 hanggang 5.
Ganito po ang sinasabi. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya, iyo'y si Batseba, anak ni Eliam, at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Batseba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Alam nyo, ang pangalawang pangunahing dahilan kung bakit tayo may pagsubok ay ano? Sumunod na pangyayari, matindi ang naranasang paghihirap o pagsubok nitong si Haring David. Ano? Yung pangalawa, sarili nating kagagawan. Mga kapatid, makinig po tayo. Ito'y pagtuturo sa atin ng Panginoon. Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. Sarili nating kagagawan. Kung bakit tayo minsan naghihirap sa buhay. Minsan sisi tayo ng sisi sa ibang tao. Kung bakit ako naghihirap dahil sa iyo. Matindi pa yung galit minsan sa ibang tao. Ibinabaling natin yung ating mga mata sa ibang tao o sa sino man. Alam po natin o dapat nating malaman kung bakit tayo naghihirap dahil sa ating sariling kagagawan sa buhay. Hindi nangungonsinti ang Panginoon. Okay na yan. Nakagawa ka ng mali. Tandaan po natin ang Panginoon, nililimot niya lahat ng ating mga kasalanan. Subalit, kailangan natin tanggapin yung consequences na ginawa natin. Merong karampatang parusa sa nilalabag natin, lalo na tigit tayong mga Kristiyano. Etong si Haring David, matindi yung pagkakasala niya. Siya ang promotor ng lahat kung bakit namatay itong si Urias. Nabuntis itong si Batseba. Why? Dahil sa kasalanan. Minsan ang kasalanan natin yung nagpapahirap sa atin. Yung kasalanan yan, kung bakit nahihirapan ka sa buhay, sarili nating kagagawan. Sa mga may utang, hirap na hirap sila. Matindi ang daming pagkakautang sa buhay. Sino po yung may pagkakautang dyan? Hello. Kung bakit hirap na hirap sa buhay, bakit? Hindi palayain ang sarili sa pagkakautang. Mangungutang sa kabila. At tapos dahil gustong bayaran tong naunang pinag-utangan, uutang sa isa na naman para ipantapal dun sa utang. At yung pinag-utangan niyang yon, uutang na naman siya para matakpan. Hanggang sa hindi matapos-tapos yung pagkakautang. Ito ay patungkol po sa kaperahan. Tapos maraming nagre-reklamo. Nakaka-relate po kasi ako dahil ganyan po yung naranasan. Hindi naman po yung sobrang dami. Pero sa sandaling panahon, naranasan po natin yan. And then ito nga, yung nakikita po natin sa mga kapatiran. Na kung bakit umiiyak, hirap na hirap, subsub sa pagtatrabaho. Bakit? Gustong mabayaran ang pagkakautang. Subalit, ang dahilan ng paghihirap na yun? Minsan nagkakasakit po tayo. Hindi dahil ipinahintulot ng Panginoon. Isang dahilan, baka dahil inabuso natin yung ating mga sarili.
Bakit ka may sakit ngayon? Ang sarap kumain, pastor eh. Naku, pagka nakita mo yung madaming pagkain, naku, ang sarap kumain. Hello, mga kapatid, hindi masama na kumain ng masarap, na kumain ng kahit papano ay matugunan yung ating mga sikmura. Sino po ba yung may kahinaan dyan pagdating sa pagkain? Nako, baka halos karamihan. Pag nakakita ng pagkain, hindi na makontrol. Yung mga mata, talagang kumikislap-kislap na dahil nakakita ng masarap na pagkain. Lechon. Nakakita ng Jollibee. Na kung ano-ano pa na masarap. Hindi po yung Jollibee na may towel. Crispy towel. Hindi naman po yun. So pag nakakita na tayo ng pagkain, parang gusto na nating lantakan lahat. May mga ganong tao. At minsan nanginginig. Anong oras na ba? Pagpaumanhin kung medyo tayo. Koy, anong oras na? Yun. Konti lang po. 3 minutes. No, may mga ilang tao na kapag ka nakakita ng pagkain ay ganun na lamang katindi yung pagkasabik sa pagkain. At katapus-tapusan ay sakit yung naranasan dahil sa tindi ng pagkain nararanasan o nakain. Nagkakaimpatyo ka. Sasabihin mo, ito ba'y paghihirap? Ang sakit na ng aking tiyan. Yun pala, dahil lang sa dami mong kinain. Minsan naghihirap tayo sa ating mga pisikal dahil hindi natin to kinokontrol. Wala tayong pagpipigil sa sarili. Salamat sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pagkokontrol. Kung may sakit ka na, kapatid, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Mag-control ka. Humingi ka ng tulong sa Panginoon para kontrolin yan. Para hindi ka na maghihirap. Madali na namang solusyon, marami. Imbis na mag-herbal ka, ayaw mo. Gusto mo kain lang ng kain. Anyways, balik po tayo kay Haring David. Matindi ang naranasan nitong Haring David na pagsubok. Yung bunga ng kanyang kasalanan kay Batseba ay namatay pagkatapos nun. At pagkatapos nun, yung kanyang mga anak, matinding immorality yung nangyari. Na hindi dapat sa isang pamilya o magkapatid. Hanggang sa sumunod, pinatay ni Absalom yung kanyang mga kapatid. Lalo tigit, nagalit siya dun sa kapatid niyang si Amnon. At sumunod naman, nag-aklas tong si Absalom sa kanya. Bilang magulang, mag-aaklas sa'yo yung anak, masakit. No? Yung lalaban sa'yo, yung sumasagot yung mga anak, mga gulang, pag sinagot kayo ng iyong mga anak na pabalang, na pagalit, hindi ba masakit sa kalooban? Etong si Haring David, ganun ang nangyari. At matindi pa, kinalaban siya. Gusto ni Absalom na siya'y maging hari. Ngunit hindi nagtagal, namatay si Absalom. Ano titingnan natin? Ang daming paghihirap nitong si Haring David dahil sa kagagawan niya. Dahil sa kasalanan. Mga kapatid, siguro hindi na po natin pakakatagalan. Matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Ano yung ginawa ng mga to? Si Job, nirestore niya yung pagtitiwala niya sa Panginoon at hindi niya hinayaan na malugmok siya sa pagtanong sa Panginoon. Etong si Haring David, matindi rin. Dahil matindi ang kasalanang nagawa niya, ano yung ginawa niya? Ang sabi niya, sa Awit chapter 55, 51 ba o 55?
Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Nako, bigyan mo ako ng bagong puso, bagong espiritu, Panginoon. Matindi ang naranasan niya. Gusto niya na bumalik ang Panginoon. Dahil pag nasasaktan ang Panginoon o ang banal na espiritu, nako, baka lumayo sa atin dahil sa kasalanang ginagawa natin. Mabigat na kasalanan, magaang kasalanan, parehas kasalanan yan. Huwag mong sabihin, maliit lang na kasalanan ito. Mga kapatid, huwag nating hayaan na magdusa tayo, na maghirap tayo dahil sa paggawa ng kasalanan. Nako, matindi. Buhay. Buhay ang ginawa nitong si David. Hindi man niya sariling kamay, pero sarili niyang kagagawan, promotor siya. At anong nangyari? Buhay ang binawi. Naku, napakagulo. Sin has long-term consequences. May pangmatagalang epekto sa buhay natin. Kaya mga kapatid, turuan tayo ng Panginoon. Mag-isip ka minsan, huwag nating sisihin ang ibang tao, sino man. Tingnan po natin, ito ba ay pinahintulot ng Panginoon o ito ba ay sarili kong kagagawan, yung paghihirap na to. Mga kapatid, mga bago dyan, mga nanonood ngayon, mga napasilip ka dito sa ating live, nako, turuan tayo ng Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Siya yung magre-restore. Kailangan lang humingi tayo ng tawad sa Panginoon at magpakumbaba tayo at humiling tayo ng biyaya ng pag-ibig ng Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, nako, napakahirap ng buhay, kapatid. Napakahirap ng kalagayan natin sa buhay. Kaya nga iba yung Kristiyano kaysa mga hindi mananampalataya. Parehas lang yung may pagsubok, di ba? Ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya nakakaranas ng pagsubok. Pero ito yung maganda. Meron tayong Diyos na nilalapitan. At siya yung tumutulong sa atin. Mga kapatid, salamat sa umagang ito. Bagamat tumagal po tayo paumanin. Pero nais ng Panginoon, matuto tayo sa salita niya. Amen. May pangmatagalang consequences yung mga pagkakasala natin. Huwag tayong maging katulad ni Haring David. Mas matindi ang nagawa niya. At yun, tumagal ng tumagal. Baka ikaw may paghihirap ka na napakatagal na sinasaper mo. Mag-isip tayo, mga kapatid. Tulungan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan kung ano ba yung gagawin nating hakbang sa mga susunod. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, lubos po kaming umaasa sa inyo. Bagamat maigsi ang aming pag-aaral, pero alam po namin, nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon. Tutulungan niyo po kami. Patawarin niyo po kami kung meron kaming mga kasalanan na nagdudulot po sa amin ng matinding paghihirap. Lord, hayaan po ninyo, Panginoon, magsisi ang bawat isa sa pagkakasalang nagagawa po namin, Panginoon. Ito man ay pinahintulot nyo, manatili kaming mababa sa inyong harapan, Panginoon, at ipaubaya sa inyo anumang nararanasan namin. Pag nagtiwala kami sa inyo, kayo na yung bahala, Panginoon. Yun po ang dalangin po namin, maunawaan ng bawat isa. Lord, marami pong salamat sa bawat isa, sa mga nakakaranas ng problema. Lord, amin pong dalangin ang patuloy na pagkilos at paggawa po ninyo. Sa mga nakakaranas ng problemang pisikal, in the mighty name of Jesus, ang kagalingan ay sumaamin, Panginoon. Ganon din ang pinansyal na pangangailangan. Lord, kayo ang nagpo-provide. Subalit, sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, ikaw ay tumutugon, Panginoon. At magkaroon kami, Panginoon, ng karunungang nagbubuhat po sa inyo kung anong mga hakbang na pwede po namin gawin para maresolba ang aming mga nararanasang problema. At the same time,
Tulungan niyo kami, Panginoon. Salamat po sa inyo, sa iyo ang papuri, karangalan, kalwalatian, at umaasa kami sa tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po. God bless po. To God be the glory. At muli, nandito po tayo sa DFC Torres, Dinalpihan, Bataan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Gabayan tayo ng Panginoon. Ingatan tayo na huwag tayong magkasala laban sa Kanya. Purihin ang Panginoon.